Sana nabusog ka sa niluto ko, boss. Todo ngiti si Mrs. Ortiz kay Lucas dahil ang daming nakain nito. Tila nagustuhan ng binata niluto niyang ulam na kare-kare at sotanghon. Nagustuhan ko po. Napangiti ng tipid si Lucas. Nakaupo sila sa hapagkainan at kakatapos lang nilang kumain. Magkatabi ang upuan ni Lucas at Isabel. Kaharap naman nila ang upuan ni Mrs. Ortiz. Nagkatinginan si Isabel at Mrs. Ortiz dahil nagulat sila sa pagiging magalang ng binata. Kailan pa siya gumamit ng po at opo sa tita ko? Sa isip ni Isabel, Salamat, boss. Sa susunod po uli, welcome kayo palagi dito sa bahay namin." Sobrang saya ng tita niya. Hindi niya akalain na magugustuhan ni Lucas ang luto niya. "Salamat po." Tipid naman itong ngumiti at tumingin kay Isabel. Napayuko naman si Isabel dahil hindi niya matitigan si Lucas. Lalo na ang lapit-lapit lamang ng mukha nito sa mukha niya. Pakiramdam niya lulubog siya sa sobrang kilig. Habang nakayuko ang dalaga ay bigla niya napansin na wala pala siyang suot panloob sa taas. Naku po! Kainis! Nakakahiya! Wika niya sa sarili. Napatayo siya bigla sa upuan niya at nagmamadaling lumabas ng kitchen. "Iha! Hindi ka pa umiinom ng tubig!" Pahabol ng tita Michelle niya sa kanya. "Mamaya na po! Maliligo na po ako." Nagmamadali na siyang umakyat sa second floor para maligo. Hiyang-hiya din siya dahil kanina pa siya nakaharap sa boss niya. Paniguradong napansin din ito na wala siyang suot na panloob. Pagkatapos niyang maligo, nag-makeup na agad siya. Nasanay na nga siya sa makapal na kilay niya. Halos maubos na rin ang blush on niya dahil napakadami ng nilalagay niya araw-araw. Pupunta daw kami sa mall mamaya. Ano kayang isusuot ko? Pumorma kaya ako? Minsan lang naman eh. Wika pa niya sa sarili. Napili niya suotin yung crop top niya na kulay white. At tinernohan niya ng skinny faded jeans. Nag-sneakers na lang siya na kulay puti. "I'm so beautiful. I miss myself." Wika niya habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Halos magdadalawang buwan na kasi siyang baduy kong pumorma. Habang nagpapabango siya, pumasok naman ang tita Michelle niya sa loob ng kanyang kwarto. "Kerengkeng kang bata ka? Ano yung suot mo, anak?" Lumapit ito sa kanya at pinitik ang pusod niya. "Tita naman, hayaan niyo na po ako, minsan lang naman eh." "No, change your clothes, anak. Mawawalan tayo ng trabaho sa ginagawa mo eh." Naghalungkat ito sa kanyang drawer ng pwede niyang isuot. Tita naman, please, ngayon lang po ako puporma, please." "Ano ka bang bata ka? May meeting kayo tapos ganyan ang isusuot mo?" "Tita Michelle, nagsisinungaling sa'yo si Lucas. Hindi kami pupunta sa meeting kundi pupunta kami sa mall." Todong ngiti pa si Isabel sa harap ng salamin. Sa mall?" Tinakpan naman agad ni Isabel ang bibig ng kanyang tita. "Shh! Tita naman eh. Huwag kang maingay. Sabi niya lihim lang daw namin." "Ano namang gagawin niyo doon? Grabe, wala palang taste si boss." Kinurot niya ang tita niya sa sinabi nito. "Tita naman eh. Sabi niya ibibili namin ng gift ang mami niya dahil birthday na daw nito." "Si Madam? Naku anak, mag-iingat ka kay Madam." "Bakit, tita?" Napakunot noo si Isabel sa sinabi ng tita niya. Simula nang mawala ang daddy ni Lucas, naging masungit na si Madam. "Ay talaga po?" "Oo, actually pareho sila ni Boss Lucas naging masungit after mawala ni Senyor. Ngayon ko nga lang uli nakikitang ngumingiti yan si Boss eh." Napaisip si Isabel. Siguro kaya nagsusungit ang mag-ina dahil malungkot silang pareho. "O sige na, bumaba ka na, hinihintay ka na ni Boss. Ngayon ka lang magsusuot ng ganyan ha?" "Opo, thank you tita." Hinalikan pa niya ang tiyahin sa pisngi nito. "Ano ba yan anak? Dumikit sa mukha ko yung blush on mo." Nagtawa na naman silang pareho bago sila bumaba para harapin si Lucas. Hindi ipinahalata ni Lucas ang kanyang pagkagulat sa suot ni Isabel. Mukha itong model ng sa suot nitong crop top at skinny jeans. Napalunok ang binata nang maalala ang suot ni Isabel kanina. Manipis na sandot, wala itong suot na panloob sa taas. Pinilig niya ang kanyang ulo sa kanyang iniisip. "Boss, tara na."
Halatang nagpapakyut si Isabel sa kanya dahil sa tamis ng ngiti nito. Okay. Mrs. Ortiz, thanks for the lunch. See you at the office. Yumuko pa ng bahagya si Lucas bilang paggalang sa tita ng dalaga. Welcome, boss. Ingat kayo sa mall. Mag-Centro Mall na lang kayo, mas mura doon. Ay, naku po. Napatakip ng bibig si Mrs. Ortiz at tumakbo papasok ng bahay. So, sinabi mo pala kay Mrs. Ortiz? Napataas ang kilay ni Lucas kay Isabel habang pinipigilan niyang mapangiti dahil sa itsura ng dalaga na kagat-kagat ang kuko sa daliri. Si tita naman kasi. Sorry, boss. Naikwento ko lang po. Stop biting it. Hinawakan ng binata ang kamay ni Isabel. Ngunit parang napaso siya nang magdampi ang palad nila. Tila naramdaman din ni Isabel ang naramdaman niya. Let's go. Nauna na siyang lumakad kay Isabel dahil napatulala ito sa ginawa niya. Saan yung Centro Mall na sinasabi ni Mrs. Ortiz? Tanong ni Lucas sa kanya habang nagmamaneho ito. Kanina pa silang tahimik pareho. Parang nagkakahiyaan sila. Sa Divisoria po yun. Malapit-lapit po dito. Pero boss, magulo po doon, baka hindi niyo magustuhan yung lugar. Patingin-tingin lamang ang dalaga kay Lucas dahil naiilang pa din siya sa kagwapuhan nito. Divisoria? San yun? Napakunot noo ito. Grabe, rich kid naman masyado. Sikat na sikat yung Divisoria pero hindi man lang nito alam. Saad ng dalaga sa sarili. Hindi mo ba alam yun, boss? Doon nabibili lahat ng gusto mong bilhin at the lowest price. Madaming tao doon, boss. Masikip pa. Pero sulit naman kasi madami kang mabibili. Paliwanag ng dalaga. Napatangu-tangu lang naman ang binata. Oh, I see. Okay, lead the way. Nako, hindi ako pwedeng pumunta ng Divisoria na gantong make-up ko. Baka pagtawanan ako. Kapag kasi pumapasok at umuwi siya galing opisina, ay sumasakay siya ng taxi para walang makakita ng make-up niya. Madaming tao doon, boss. At wala din parking doon. Mahihirapan lang po tayo. I want to go there. Seryoso nitong sabi sa kanya. Para bang isang utos iyon na kailangan niyang sundin. Naku naman oh. Nakakahiya. Napabuntong hininga si Isabel pero wala naman siyang magagawa. Sige po, boss. Bahala na. Itinuro niya ang daan papuntang Divisoria. Dinala niya si Lucas sa Lucky Mall. At doon niya ito pinagparking. Akala ko ba Centro Mall? Bakit Lucky Mall ito? Tanong ni Lucas sa kanya habang naglalakad sila sa loob ng Lucky Mall. Wait lang, boss. Tatawid pa tayo sa kabilang mall. Wala kasing parking doon kaya dito tayo nagpark sa Lucky Mall. Sagot niya dito. Habang tinatakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang buhok. Naiilang siya sa daming tumitingin sa kanya at kay Lucas. Halatang gwapong-gwapo sila sa binata habang nagtataka na bakit kasama siya. Hey, why covering your face? Tanong ni Lucas habang nagtataka sa ikinikilos niya. Nakarating na kasi sila sa Centro Mall ay itinatago niya pa din ang kanyang mukha gamit ang buhok niya. At halos madapa siya sa sobrang pagyuko. Baka kasi may makakilala sa akin. Alam mo ba, boss, sikat ako. Pagsisinungaling niya. Kaya pala kanina pa nila tayo tinitingnan? Napataas ang kilay nito at pinipigilan lang mapangiti. Muntik nang matawa si Isabel sa sinabi ng binata. Hindi ba ito aware sa sobrang gwapo nito? Hindi niya ba alam kaya sila tinitingnan dahil nagwagwapuhan sa kanya lahat ng babae dito sa Divisoria? Dahil pogi ka kaya ka nila tinitingnan. Minsan lang kasi may maligaw na kasing pogi mo sa mall na to. Hindi naman napansin ni Isabel na namula si Lucas sa sinabi niya. Nakayuko kasi siya kaya hindi niya iyon nakita. Uy, ang gwapo naman! Sabi ng isang tendera. Opa! Sabi din ng isa pang tendera. Naku, sinasabi ko na eh. Hindi talaga pwede si Lucas dito. Wika ng dalaga sa sarili. Lumapit si Isabel sa shop ng mga damit. Baka magustuhan ito ng mami ng binata. Boss, dito tayo. Pili ka ng blouse para sa mama mo. Ikaw na ang bahala. Extra large siguro si mami. Napatingin naman ang dalaga sa binata. Mataba bang mami nito? Sure ka, boss?
Mataba ba yung mama mo? Nakayuko pa din si Isabel at pilit itinatago ang mukha niya. Yeah, sagot nito, kaya hindi na siya nagtanong. Natigil sa pagpili si Isabel dahil biglang lumapit si Lucas sa kanya at bumulong. Pakiramdam niya pasimple siyang inamoy ni Lucas. Naku, baka amoy pawis na ako. Nawala tuloy ang pagkakahawak niya sa kanyang buhok. Hala, nakakatakot. Nagulat naman yung tindera sa mukha ni Isabel, lalo na sa makapal na kilay niya. Napahawak pa yung tindera sa puso sa sobrang gulat. Ay, sorry po ma'am, nagulat lang po. Hinging pa umanhin ito at nagmamadaling umalis sa pwesto. Napabuntong hininga naman ng dalaga. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ng sandaling yon. Nagbubulungan na din ang mga tindera at ibang customer. About sa kanila ni Lucas siguro? Baka maid niya yan. Ang gwapo, may kasamang pangit. Ba't ganyan ang itsura niyan? Diyos ko, hindi marunong mag-makeup. Ang pangit. Napapapikit na lang si Isabel at huminga ng malalim. Nasasaktan siya dahil ganito pala kalupit ang mundo. Porket hindi kagandahan ng kapwa natin, kailangan ba nating iparamdam pa yun? Naramdaman ni Isabel na inakbayan siya ni Lucas. Han, sa ibang shop na lang tayo. Nilakasan pa ng binata ang boses, kaya narinig ng mga tendera at customers. Natigil ang pagbubulungan ng mga ito. Parang natulala naman si Isabel sa ginawa ni Lucas. And you? I want to talk to your manager. Hindi ba kayo nag-seminar about customer service? Or even nag-aral ba kayo ng good manners? Seryosong sabi ni Lucas. Mababa ka sa mukha nitong pagkainis sa mga tao. Mabilis namang tinawag ng tindera yung manager nila. Sir, ako po yung manager. Sorry po sa nagawa ng mga tindera ko. Hindi ikaw ang gusto kong manghingi ng sorry sa girlfriend ko. Putol ni Lucas sa sinasabi ng manager. Napayuko naman ito at hinila ang mga tinderang otsosera. Mag-sorry kayo, dali. Sisirain niyo pang business ko. Dalian niyo na. Nagagalit pa din yung manager ng shop. Nakatingin lang si Isabel sa mga nangyayari. Buong atensyon niya ay nasa kamay pa din ni Lucas na nakapatong sa balikat niya. Sorry po, sir. Halos sabay-sabay pang hingi ng sorry ng mga ito. Say sorry to my girlfriend, hindi sa akin. Halatang inis na si Lucas sa ugali ng mga kaharap. Sorry, miss. Sabay-sabay ng mga ito sa paghingi ng tawad sa kanya. Okay na. Nahihiyang saad naman ni Isabel. Let's go, honey. Wika pa ni Lucas bago siya nito inalalayan palayo sa lugar na yon. Medyo nakalayo na sila sa shop ngunit hindi pa din tinatanggal ni Lucas ang pagkakaakbay nito sa kanya. Kahit madaming tao ang napapatingin sa kanilang dalawa ay walang pakialam si Isabel. Kahit pagtawanan siya ng lihim ng mga tao sa paligid. Thank you, boss. Pinagtanggol mo ako sa mga yon. Ngumiti siya ng matamis sa binata. You're welcome, honey. Kinindatan siya nito at hinila na sa ibang shop. Parang nakalutang naman sa ulap ang pakiramdam ni Isabel. Ngayon lang siya kinilig ng ganito sa buong buhay niya. Kahit kay Alden, hindi niya naramdaman ng ganitong pakiramdam. Nakabili sila ng madaming damit para sa mami ni Lucas. Halos buong shop ata gusto nitong bilhin. Buy some dress for you. Utos nito sa kanya nang hilahin siya nito sa glamour shop. Para sa akin po? Nagulat siya sa alok ng binata. Yes, palitan mo na yung mga damit na hinihiram mo kay Mrs. Ortiz. Hindi pinapahalata ni Lucas sa kanya na napapangiti ito. Paano niya nalaman na kay Tita Michelle ang mga sinusuot ko sa opisina? Nalito na wika ng dalaga sa sarili. Pareho kayo ng mga isinusuot na damit ni Mrs. Ortiz. I saw her wearing the same dress that you already wear. Lumapit ito sa sales lady at sinabing ibigay sa kanya lahat ng magandang damit na kasya sa kanya. Sinunod naman agad ito ng sales lady. Excited na pumasok sa opisina si Isabel dahil bago ang kanyang damit. May go signal na siya kay Lucas na pwede na siyang magsuot ng maayos na damit na hindi baduy. Naalala niya ang pag-uusap nila nung Sabado ng gabi. Bakit mo ko binilihan ng mga damit, boss? Nababadoyan ka ba sa akin? Lakas loob na tanong ni Isabel nang ihatid siya ni Lucas sa gate ng bahay nila. No, ayoko lang na pinagtatawanan ka ng mga tao. Seryosong sagot nito. Salamat po ulit sa mga damit.
Ngumiti lang ito, tumalikod na. Naglakad na si Lucas pasakay sa kotse nito, habang si Isabel naman ay parang nangangarap ng gising. Kaya naman masayang masaya si Isabel habang naglalakad sa lobby ng opisina nila. Suot-suot niya ang bago niyang damit na pink dress. Ang cute ng dress niya na hanggang ibabaw ng kanyang tuhod. Ngunit nag-makeup pa din siya ng makapal na kilay at malupit na blush on. Napansin ni Isabel na madaming tao ngayon kaysa sa karaniwang araw. Anong meron? Nabasa niya yung banner sa harap ng reception area. Earthquake drill and first aid seminar today. Ah, may drill pala ngayon? Ayos, Lunes na Lunes drill agad. Todong ngiti si Isabel habang naglalakad. Why are you happy? Napalingon naman si Isabel sa taong nagsalita sa likuran niya. Tipid itong ngumiti sa kanya. Good morning, boss. Siyempre, boss, may seminar pala ngayon kaya less trabaho din tayo. Todong ngiti pa din siya nang makasakay na sila ng elevator. Hindi sila sinabayan ng ibang mga empleyado dahil ginagalang ng mga ito si Lucas. Halos lahat din ng madaanan nilang employee yumuyuko dito at bumabati. Who told you that? Madami tayong trabaho ngayon. Pangaasar nito sa kanya. Inirapan na lang ng dalaga si Lucas at hindi niya hahayaan na masira nito ang good mood niya. May first aid seminar din, di ba? Naglalakad na sila ngayon papunta sa private office nito nang magsalita siyang muli. Yeah, but except us. Hindi tayo kasali sa seminar. Pumasok na sila sa private office ni Lucas. Kanya-kanya silang nag-ayos ng working station nila. KJ, bulong ni Isabel ngunit sinadya niyang iparinig ng konti. Copy please. Nangaasar ang paraan ng pagtingin ng binata sa kanya. At exactly 10 a.m. tumunog yung emergency bell ng office building nila. At nataranta si Isabel dahil nakalimutan niyang may earthquake drill ngayon. Hinila niya agad ang cord ng computer niya upang mag-shutdown. Tapos yumuko siya sa ilalim ng table niya. Anong nangyayari? Nagpanik na siya dahil palakas ang tunog ng bell. Earthquake drill. Sagot naman ni Lucas sa pagsigaw ni Isabel. Hindi na niya napigilan. Natawa na talaga siya sa ginawa nito. Mabilis namang tumayo si Isabel. Napatingin siya kay Lucas. Natatawa ito sa kanya. Hindi mo pinaalala, boss eh. Tsaka busy na ako kaya di ko naalalang may earthquake drill. Uupo na sana si Isabel nang tumunog muli ang emergency bell. Hindi na nakatiis si Isabel at patakbong lumapit kay Lucas. Napatayo naman si Lucas sa kanyang upuan. Dahil bigla na lang siyang niyakap ng dalaga. Boss, sa tingin ko emergency na talaga yan. Takot na takot si Isabel dahil lahat ng empleyado sa labas nag-e-evacuate na. Pinipigilan pa din ni Lucas ang matawa dahil sa reaksyon ni Isabel. Pero mas pinipigilan niyang sariling yakapin din ito. Amoy na amoy niya ang pabango ng dalaga. Gusto niyang yakapin din ito ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Drill nga, 'di ba? That's why nag-e-evacuate sila. Go back to your seat now. Sinungitan ni Lucas si Isabel upang alisin ang pagkakayakap sa kanya. Natatakot din siya na baka marinig nito ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Napatingin si Isabel kay Lucas at unti-unti niyang tinanggal ang pagkakayakap niya sa binata. Wow, grabe, parang totoo. Nakahawak siya sa puso at hinihingal na bumalik sa pwesto niya. Napatingin siya kay Lucas na patingin-tingin din sa kanya. Para silang nagliligawan sa tingin at nagkakahiyaan. Hanggang sa napailing na lang ang binata bago nag-focus na sa trabaho niya. Nagulat pa si Isabel nang tumunog ang telepono sa tabi ni Lucas. Yes? Sagot nito sa tumatawag sa telepono. Kailangan pa ba talaga yan? Nakakunot doong tanong nito sa kausap. Okay. Ibinaba na ng binata ang phone at ini-off ang computer. Naglakad ito palapit sa pwesto niya na seryoso ang muka. Come on, we need to attend first aid seminar at the activity hall. Seryosong sabi ni Lucas. Nahalata ni Isabel na nahihiya itong tingnan siya. Inayos niya ang kanyang salamin at bago tumango. Okay po, wika niya bago sumunod kay Lucas papuntang activity hall ng building nila. Habang naglalakad sila ni Lucas papuntang elevator ay nakasalubong nila si Brandon. May dala na naman itong flowers. This time, red roses naman. Napakunot agad ang noo ni Lucas nang makita ang lalaki. My babe! Good morning! Tumakbo si Brandon palapit sa kanila. Nagkatingin na naman ang dalawang lalaki ng seryosohan.
Anong ginagawa mo dito, Brandon? Tanong ni Isabel. Nabaling ang tingin nito sa kanya at ngumiti. I missed you. Sorry, lately hindi ako nakakadalaw sa'yo kasi nasa Japan ako. Wala naman siyang sakit, bakit mo siya dadalawin? Sabat naman ni Lucas kaya napatingin sila dito. Lucas, don't start. Banta ni Brandon kay Lucas. You already started it. Sagot naman ni Lucas. Nagsusukatan na naman ang tingin ng dalawa. Boss, tara na, malate tayo sa activity. Brandon, next time na lang. Office hours pa kasi eh. Hinawakan na ni Isabel si Lucas sa likod upang itulak ito para maglakad na. Pakiramdam kasi ni Isabel na nag-aaway ang dalawa. Mabuti na lang at sumunod ito sa kanya. I'm warning you, he will only take you for granted. Seryosong sabi ni Lucas nang makapasok na sila sa elevator. Thanks po, boss. Hindi ko naman siya type eh. Mahina na saad ng dalaga. Mabuti naman kung ganon. Inaalala lang kita na baka masaktan ka na naman sa bandang huli. May tipid ng ngiti sa labi ng binata. Nakatulala namang naiwan si Brandon nung makalayo na ang dalawa sa paningin niya. Napansin din ni Brandon na may something si Isabel para kay Lucas. She likes him, huh? Nasipa niyang basurahan sa gilid. I will make her mine. Inis na wika ni Brandon sa sarili. Pero paano iiwasan ni Isabel si Brandon? At may pagtingin na nga ba ang boss niya para sa kanya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.